Ano ang pros and cons ng CWR holder? Okay po mga kahabi, ito po yung ating pag-uusapan natin ngayon. Ano ang advantages at disadvantages ng merong CWR holder? Okay po. At ganoon din po, tugunin natin yung tanong ng ating kahabi na si Yads Maximus. Okay po. Ano ang pros and cons ng CWR holder? So, tamang-tama po. Yung tanong niya ay bibigyan natin ng kasagutan sa video ito. Okay po? Mapagpalang araw mga kahabi. Okay po? At kung bagong viewers ka sa channel nito, sa mga subscriber natin, maraming po salamat. At sa mga napadaan sa video ito, at kung bagong viewers ka, ay humingi ako ng malit na kahilingan lang. Pabor man lang, okay po, napakiclick po yung notification bell para ma-update tayo sa mga bagong video na ating i-upload, at higit po sa lahat, subscribe po ang Olen, Avery at iba pa. Okay po mga kahabi, so ano ang pros and cons ng CWR holder? Okay po, ano muna yung CWR holder? Ito po yung Certificate of Wildlife Registration. Ano ba ang disadvantages kung meron ka nito? At ano rin ba ang disadvantages kung wala ka nito? Okay po, so yung pang pag-uusapan natin. Unang-una po, sa pros tayo, ang advantages ng merong CWR. Unang-una po yung legitimacy. Okay po, sa pag-aalaga natin ng endangered species. O yung legalidad ng ating pag-aalaga ng mga buhay ilang. Okay po? Yung mga wildlife na naka-registered sa DENR. Okay po? So, disclaimer muna po mga kahabi. Ako po ay hindi eksperto. At pinag-uusapan natin ay pros and cons regarding po sa mga ibon lamang po. Dahil ang topic natin, ang content natin sa YouTube channel nito ay regarding po sa buhay mag-ibon. Ito po ay base sa experience at sa mga napagtanungan natin at tugon din ng DENR sa atin. Doon sa ating mga katanungan regarding po sa Certificate Wildlife Registration. Okay po, so unang-una po, legitimacy, legalidad ng pag-aalaga natin. Ito po yung advantages ng ating pag meron po tayong CWR holder or wildlife Certificate of Wildlife Registration. Okay po. Ang pangalawa po nating kahabi ay yung no worries. Okay po. Walang pag-aalala, walang pangamba. Okay po. Sa mga hulian at sa mga inspection. Kung mayroon man mag-inspect sa ating bahay regarding sa ating mga ibon, ay wala po tayong pangamba. No worries dahil meron po tayong pinangahawakan na legalidad. Ito yung Certificate of Wildlife Registration. Okay po, yun po ang kinagandahan ng pros ng merong CWR. Okay po, pangatlo po, good step and follow the law of DENR. Ito po ay isang hakbang para tupdin at tuparin ang batas ng DENR. Okay po, ano ba yung batas ng DENR? Ito po yung Republic Act 9147. Sa mga baguhan po at ngayon lang narinig, ang 9147 po ay ito'y batas o Wildlife Resources Conservation and Protection Act, Republic Act 9147. Ito po ang batas na dapat nating sundin na kung tayo ay papasok sa larangan ng pag-aalaga ng mga endangered species o yung mga buhay ilang. Okay po, an act providing for the conservation and protection of wildlife resources and their habitat, appropriating funds therefore and for other purposes. Ito po yung batas ng DENR to conservation and protection of wildlife animals. Ang batas na nagpapatibay ng pananatili at pangangalaga
ng mga buhay ilang at sa kanilang mga tirahan. So ito po ang dapat natin maunawaan mga kahabi kung papasok po tayo sa larangan ng mag-ibon, lalo na po kung ang alagaan natin ay mga endangered species. Unawain natin, namnamin natin itong batas. Then ito po ay yung magpapatibay sa atin sa pag-aalaga. Dahil kung ito ay ating naunawaan at naintindihan natin ang batas ng DNR Republic Act 9147. Ito po yung pros, okay po, ng merong CWR holder. Okay po, yung pang-apat po, Authority of CWR holder. Okay po, ano po yun? Allowed po tayo bilang isang CWR holder na magbenta, mag-sell ng mga progenies ng, ito lang po take note, ng non-CITES species. Yun lang po ang ina-allow sa ating mga CWR holder. Ngunit hindi po yung ating naparehistro ng mga endangered species na non-CITES. Ang ating lang po ang pwedeng ibenta ay yung mga progenies ng ating mga naparehistro. At itong mga progenies po ay dapat nakarehistro din po bago natin ito ma-sell, ma-trade, ma-exchange, or ma-benta. So, yun po mga kahabi, ang pros ng merong CWR holder. Okay po, so non-CITES lamang po ang ina-allow na pwede nating i-benta, i-sell, i-trade, i-exchange yung non-CITES species po. Yung CITES po, mga kahabi, ang ibig sabihin po niyan ay Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. So, yun po ang ibig sabihin ng CITES. So, sa non-CITES category lamang po, appendix, yung ating ina-allow, yun po yung authority bilang isang CWR holder. Okay po mga kahabi. So, kung meron kayong may dadagdag sa pros ng CWR holder, ay paki-comment po para ma-share natin sa susunod na video natin. So, dako naman tayo sa cons o yung disadvantages ng CWR holder. Okay po, kung tayo ay wala nito. Okay po, so number 1 po, illegally na nagpo-possess tayo ng endangered species kung wala tayong CWR registration. Automatic po yun mga kahabi. Okay po, so illegally po tayo na nag-aalaga ng buhay ilang. Okay po, so yun po ang pakakatandaan natin. Kung yan po ang cons kung wala po tayong CWR registration. Pangalawa po, always worried. Lagi tayo nag-aalala sa lahat ng merong hulihan at inspection. Baka isa po na tayo ay masita at mahulihan. Okay po, so yun po ang cons ng CWR holder kung wala tayo. Okay po, so lagi tayong mag-aalala. Pangatlo po, hindi tayo sumunod sa batas ng DNR. Ito yung Republic Act 9147. Okay po, so yung mga cons ng CWR holder kung wala tayo nito. Okay po, pang-apat po, wala po tayong authority, wala tayong pribileyo, wala po tayong karapatan na magbenta, mag-sale, mag-trade, or mag-exchange ng anumang uri ng hayop na ating ipaparehistro sana, ngunit hindi nangyari. So, wala po tayong authority niyan at wala rin po tayong authority na magbenta ng mga progenies na ating mga inalagaang non-CITES species. Okay po? So, yun po ang mga cons. At panglima po, last but not the least, may posibilidad na mas kumpiska ang mga inaalagaan nating endangered species. So, yun po ang mga cons kung wala tayong CWR o Certificate of Wildlife Registration.
Okay po mga kahabi, hope meron tayong natutunan sa pros and cons ng CWR holder. So napakalaga po nito. So timbangin na po natin kung saan po tayo lulugar. Tayo na po individual ang makakasagot nito. Kung saan tayo, hindi naman natin pinagdamot ang mga halituntunin, ang mga policy, rules, and regulation ng DNR. Ngunit ang pagtugon po ay nasa sa atin na po. Bilang isang mag-ibon, ito po isang paanyaya, ito isang advice, ito isang panukala, ngunit nasa atin po ang pagsunod. Okay po mga kahabi, at kung nagustuhan itong video na to, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, All and Every at iba pa. Okay po, so sagutin din pa natin yung tanong ng ating mga kahabi na gustong magtanong regarding sa kanilang nais na malaman or tamang sagot man lang sa atin. So, Love Santiago, good morning po. Pwede po mag-ID. Thank you. So, ito po mga kahabi, yung kanyang kakatil ay gusto niya pong ipa-ID. So, sinend niya po sa akin sa Messenger, ay ito po ang mutation. So, hindi naman po ako eksperto sa kakatil, pero pinakita natin sa mga kahabi natin na nagbe-breed din ng kakatil, ito daw po ay white face gray at saka gray. So, nasa normal category siya ng kakatil species. So, mga kahabi, kung kayo po ay medyo nakakita or nakakahula ng ganitong idea, paki-comment po para ma-share natin kay Love Santiago. So, si Love Santiago po ay taga Nueva Ecija. Ang sabi ko, pwede nating may contact si at Nicanor Manzano. Siya din po ay taga Nueva Ecija ng Quiapo, Nueva Ecija. So kung malapit sa inyo si Love Santiago, kahabi ni Nicanor Manzano, ay pwede po kayong mag-suggest or mag-ID na kanyang nais na malaman ng mutation ng kanyang kakatil. Okay po, so share of knowledge, share lamang po tayo sa ating mga nalalaman at sharing po sa mga mutation na patungkol sa pag-ID ng kakatil. Okay po, maraming po salamat. So shoutout po tayo mga kahabi sa mga bagong viewers po natin. Kaya kahabi Drew Medina, shoutout kahabi, salamat sa info kahabi. So shoutout po sa iyo Drew Medina. Maraming po salamat. At ganoon din po kay kahabi Jose na Ligasyon. So pag Alps 2 and Perso po, sir, di ka pwede magbenta o issue ng DOS kahit CWR holder ka since di siya non-CITES. Tama po ba ang pagkaintindi ko? Shoutout po sa iyo, kahabi Jose Ligasyon. Yes po, tama po kayo. Dahil ang CWR holder po, tulad ng ating topic, ang pros and cons, ay ang authority lang po natin ay magbenta, mag-sale, mag-trade, mag-exchange sa mga non-CITES species po. So, ang Alps 2 po ay napapabilang po sa CITES category. So, ang pwede lamang po mag-issue nito, magbenta, magbigay ng DOS, DOD, o official receipt, DOA, deed of acquisition ay ang W farm permit holder lamang po. Pero may mga DNR na mga nag-authorize na ganitong kahit sa CWL holder ay pinapayagan po. So kailangan makipagsungguni po tayo sa mga DNR na nasasakupan natin para sila po ang tumugon kung inaalaw po tayo. Kasi merong mga DNR, depende po sa region, depende po sa province, medyo merong pagkakaiba sila ng mga policy, rules and regulation regarding po sa ganitong uri ng pagtitrade, pagsisell, pag-exchange. Okay po? So mas mainam po ay tayo sumangguni sa pinakamalapit na DNR o sa nasasakupan natin para doon tayo mismo makatugon ng tamang sagot patungkol po sa ating mga nag-aalinlangan ng mga tanong. Okay po mga kahabi, maraming po salamat at shoutout po sa iyo kahabi Jose Ligasyon. At ganoon din po kay kahabi Paulo Odilio.
Thank you, sir. Mabuti at pwede sa inyo. God bless po, sir. Okay po, shoutout po, Paulo Odilio, at maraming pong salamat sa patuloy nyo na pagsuporta sa ating mga content at sa ating YouTube channel. Okay po, at ganoon din po kay La Labs. Hello, sir. Ako din po pa-ID sa mga kakatil ko. Send ko po sa messenger bukas yung picture. Thank you po. Okay po, pakisend na lang po para sa susunod na upload natin na video ay pwede rin po natin isama ito para sa mga kahabi natin na marunong tumingin or nakakaunawa sa mga mutation ng kakatil ay may comment nila yung mutation na gusto nyong ipa-ID. Okay po, Lala Moves, maraming po salamat sa inyong suporta. At ganoon din po kay kahabi Alan Abarientos, 5761. Present po kahabi. So maraming po salamat kahabi Alan Barrientos sa iyong suporta. At last but not the least, Aaron Aguirre, handfeed magkano, sir? So Aaron Kabi, shoutout po sa inyo. Sa handfeed po, depende po sa breeder, sa mutation, kung magkano po. Pero ito ay approximately, nagre-range po ito ng 2,000 and up. Depende na po sa mutation ng handfeed. So sa mga kahabi natin na meron nagpapa-handfeed, pwede nyo pong i-message si Aaron Aguirre para kayo po ang mag-direct message po at mag-usap po regarding po sa presyohan ng handfeed. Kung ano man mutation itong handfeed. Okay po? So si Aaron Aguirre, pwede nyo pong i-direct message. Maraming po salamat. Okay po kahabi, kung nagustuhan yung video na to at ang ating topic ay yung pros and cons ng CWR holder o Certificate of Wildlife Registration. At kung nagustuhan nyo to, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At pakiclick na rin po yung maliit tiny bell button para ma-update po tayo sa mga bagong video na ating upload regarding po sa ating mga content topic dito sa Olen Aviary at iba pa. Buhay mag-iibon. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.